Ako si Elena, isang tindera sa palengke sa maliit naming barangay. Simple lang ang buhay namin dito, palaging may chismis, palaging may selebrasyon, at palaging may pagkain sa hapagkainan tuwing Pasko. Pero ngayong taon, iba ang naramdaman ko. Parang may bumabalot na kakaibang lamig sa paligid, at hindi ito ang tipikal na lamig ng Disyembre. Si Aling Rosa ang pinakakilalang magluluto sa amin. Kung may pista o handaan, siya ang laging nauuna sa paghahanda ng pagkain. Kaya't noong Pasko, hindi na ako nagtaka nang makita kong napakarami niyang handang pagkain para sa Noche Buena. Pero may kakaiba, hindi ko alam kung paano niya napakainam na ihanda ang lahat, gayong halos wala siyang makitang tao sa bahay niya buong linggo. Ang mesa niya, punong-puno ng lechon, kare-kare, menudo, at mga matatamis na panghimagas. Nakakalula sa dami, pero parang nakakaasiwang lapitan. Napansin ko ang iba pang kapitbahay, tahimik lang at parang ayaw tumikim ng handa niya. "Ano bang meron, Elena?" tanong sa akin ni Marie, kapitbahay ko. Ewan ko, parang may hindi tama, sagot ko. Habang nag-uusap kami ni Marie, napansin ko ang anak niya na si John na nakatingin sa lechon. "Ang baho, mama," sabi ng bata. Pero wala namang amoy ang pagkain, kaya't napatingin kaming dalawa sa kanya. Pinagsabihan ni Marie ang anak niya, pero naramdaman kong may mali talaga. Lumapit kami kay Aling Rosa para bumati, pero bago kami makalapit, nakita ko siyang tumatawa mag-isa sa sulok ng bahay. May hawak siyang malaking kutsilyo habang pinupunasan ito. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may dugo pa ito na hindi ganap na nalinis. "Malapit na akong busugin ang lahat ng bisita," sabi niya na parang sa sarili. Napalunok ako. Habang tumatagal, mas lalong lumalalim ang pakiramdam kong hindi tama ang lahat. Biglang nawala ang kuryente sa buong barangay. Nagtakbuhan ang mga bata palabas, at ang mga matatanda naman ay nagtipon sa gitna ng kalsada, nagdadala ng kandila. Nagtataka ako dahil sa halip na mag-alala, nakita kong parang masaya si Aling Rosa. Tamang-tama, mas masarap kapag walang nakakakita, narinig kong bulong niya. Hindi ko alam kung ako lang ang nakarinig, pero nanlamig ang buong katawan ko. Sa dilim, napansin ko ang asawa ni Aling Rosa na may daladalang sako. Bago pa siya makapasok sa bahay, nahulog ang laman nito at halos mawalan ako ng hininga. May kamay ng tao na tumambad sa amin. "Diyos ko," sigaw ni Marie. "Ano to?" sigaw ng isa pang kapitbahay. Ang lahat ay nagsimula ng magtanungan. Si Aling Rosa, sa halip na magpaliwanag, bigla na lang ngumiti at naghubad ng kanyang damit. Sa harapan naming lahat, ang anyo niya ay nagbago, ang kanyang balat ay naging itim, ang mga kuko ay humaba, at ang kanyang ngipin ay naging matatalim. "Aswang," sigaw ng isa. Nagsimula ang kaguluhan. Nagtakbuhan ang lahat habang si Aling Rosa ay lumundag palabas ng bahay at sumigaw, "Hindi kayo makakatakas sa akin. Gutom na gutom ako." Ako, si Marie, at ang anak niya ay nagtago sa likod ng isang bakuran. Ramdam ko ang kaba ng puso ko habang naririnig ang halakhak ni Aling Rosa. Sa kabila ng dilim, nakita ko siya, lumilipad sa ibabaw ng bahay habang hinahanap ang mga nagtatago. "Ilabas ang asin," sigaw ng isa sa mga kapitbahay. May dala silang garapon ng asin at itinutok ito kay Aling Rosa. Nang tamaan siya ng asin, bigla siyang sumigaw at nawala sa kawalan, tila sumingaw sa hangin. Kinabukasan, nakita naming bakante na ang bahay ni Aling Rosa. Walang bakas ng dugo, walang laman ng sako, walang anuman. Parang isang bangungot lang ang lahat. Pero sa mesa ng bahay niya may iniwang sulat. "Hindi pa ako tapos. Magbabalik ako." Simula noon, hindi na kami basta-basta pumapayag sa handaan nang walang inaalam tungkol sa nag-imbita. At bawat Pasko, laging may dalang bawang, asin, at rosaryo ang mga tao sa aming barangay.